So mas pinalawakan, tsaka nagkaroon na rin dito ng dredging. Ito ang totoong flood control project. Makikita mo pa lang sa construction, hindi tinipid yung materyales, kompleto sa mga heavy equipment at higit sa lahat, ito ay effective. Ito yung part 2 ng flood control update natin sa Pasig River Marikina Channel Improvement. Nandito na tayo sa F. Manalo Bridge. So ito na po yung bagong gawa na F. Manalo. Ang ganda ng tulay, oh. Ang ganda na ng tulay, oh. Sasawa na ba kayo makikita ang mga pangit na project? Ito, quality. So nagsisimula na rin yung pagpapagawa dito sa kabila. Ito yung unang gagawin nila. Nilagay na siya ng mga steel sheet pile. And then bubuhusan na lang yan. Ganito yung unang proseso na gagawin nila. So mas pinalawakan, tsaka nagkaroon na rin dito ng dredging. Ang ganda, di ba? Ito yung project na slowly but surely talagang hindi masasayang ang pera mo dito. Kaya yung mga residente na nandito, wala nang pangambayan. Grabe ka ba yun? Yung mga flood control na nakikita natin, no? Kung hindi, meron na nagawa doon pero pangit naman. Meron naman doon na hindi binabaha nung pagkalagay ng flood control, binaha. Anong klaseng kwan yan? Gastos, di ba? Dito muna tayo sa mga magagandang project. Kakaumay tingnan yung mga flood control na kwan, eh. Ghost, pinirahan. Dito pa lang kahit makikita mo lang dito sa ginagawa nila ngayon, masasabi mong maganda. Hindi mo na kailangang i-kwan pa yan, no? Mga laman na yung wall, oh. Diretso yun hanggang dito. Ito kasi ginagawa pa siya ngayon, oh. Abangan nyo naman yung next part kabayan doon tayo sa SM Marikina naman. Doon tuloy-tuloy kasing ginagawang doon, eh. Flood control project. Sa kabila naman may ginagawa sila doon, no? May mga amphibious. Dito dinadaan yung mga gamit nila, no? At ito po yung part 2 ng pag-update natin sa construction of Pasig Marikina River Channel Improvement. At ito po yung partnership with the Japan International Cooperation Agency or itong
GCA. So ang aim nito para ma-mitigate itong flooding dahil sa overflow of Pasig and Marikina rivers. Kitang-kita mo dito yung pag-construct, hindi tinipid, maayos at higit sa lahat maganda ang magiging resulta. Ganyan dapat yung flood control, di ba? Hindi binapoy, hindi pinera lang. No? Tingnan mo, ang river ngayon mapapansin mo, mas malalim na siya dahil sa dredging at saka mas pinalawakan na siya. Itong mga ganitong basic na ginagawa nila para mas ma-improve yung flow ng tubig kapag nagkaroon ng bagyo. So yan po yung sa may tulay at nandyan po yung flood control gate na didiretso na to hanggang dyan sa may Ortigas. Di ba? Ang ganda. So isa ito sa mga talaga na flood control project na hindi pinera. Talagang quality yung pagkagawa. So itong entire project para i-protect itong Metro Manila laban sa flooding at makatulong na rin sa mga tao at protect yung mga business, mga bahay. Ito pala ay loan agreement between the Philippine government through DPWH and Japanese government through GCA. So mapapaisip kayo, no? May ganitong project pala. Bakit hindi na lang sila rin ang gumawa ng mga flood control doon sa buong Pilipinas, di ba? Nakita niyo naman yung balita sa flood control. Meron pang isumbong mo sa Pangulo website at nakakalungkot lang dahil milyon yung nagastos. Sa Bulacan naman, yan yung malaking allocation kasi ang Bulacan, yan yung talaga apektado kapag may bagyo. Pero anong nangyari doon? Puro kababuyan ang ginawa. Ito na po yung bagong Circulo Verde Bridge. At ito naman yung construction ng flood control. Dito na yan malapit sa Circulo Verde. So malaki na rin dito. Tingnan mo kung gaano kalawak na yung ginawa nila, no? Ito po yung step by step na paggawa nila ng construction.